Nagsimula ang kwento sa loob ng korte nang biglang may bumulong na multo kay Irang, isang binatang abogado, at dahil dito ay biglang nagbago ang kanyang mood. Nagulat ang lahat nang akusahan niya ang isang testigo bilang tunay na suspek sa pangyayari. Pagkatapos nito ay bumalik ang kwento isang taon sa nakaraan at ipanakita kung paano nagsimula ang lahat. Si Irang ay isang abogado na hirap makahanap ng trabaho. Kahit saan siya mag-apply, palagi siyang tinatanggihan dahil sa masamang reputasyon ng kanyang ama, isang dating prosecutor na nasangkot sa korupsyon 20 taon na ang nakalipas. Dahil sawang-sawa na siya sa diskriminasyon, nagdesisyon siyang magtayo ng sarili niyang law firm. Habang naghahanap ng opisina, nakakita siya ng murang lugar at agad itong nirentahan gamit ang perang inilaan ng kanyang ina para sa kanilang maliit na tindahan ng karne at restaurant. Ngunit hindi niya alam na ang opisinang iyon ay pinamumugaran ng multo ng isang lalaking nagngangalang Gangpong. Noong una ay hindi siya naniniwala sa mga multo, pero nang makita niya mismo si Gangpong ay wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Hindi mapakali si Irang dahil sinusundan siya ng multo kahit saan man siya magpunta. Humingi siya ng tulong sa isang pari at nalaman niyang kailangan nilang malaman ang pagkakakilanlan ng multo para matulungan itong matahimik. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nilang si Gangpong ay hindi namatay sa natural na dahilan gaya ng sinasabi ng mga doktor. Di nagtagal, dumating ang asawa ni Gangpong na si Minju. Ikinuwento nito na mula nang mawala ang kanyang asawa ay labis itong ikinalungkot ng kanyang anak na si Jiwoo. Halos hindi na ito lumabas ng kanyang kwarto. Nang maibalik ang alaala ni Gangpong, lalo siyang naging determinado na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkamatay. Dahil dito, nagdesisyon si Irang na tanggapin ang kaso. Dahil hindi nakikita si Gangpong ng ibang tao, nakatulong ito sa pangangalap ng mga impormasyon para sa kanyang kaso. Dahil dito, napag-alaman nilang nagsisinungaling ang doktor na si Jeong Seok at binayaran pa ang isang nurse upang maitago ang katotohanan. Sa korte, inilantad ni Irang ang mga kasinungalingan ng doktor, ngunit gumanti ang kalaban sa pamamagitan ng paghahalongkat sa madilim na nakaraan ni Gangpong bilang isang dating gangster. Dahil sa galit, sinapian ni Gangpong si Irang at muntik ng atakihin ng doktor dahilan upang magkaroon ng kaguluhan sa courtroom. Pagkatapos ng insidente, sinubukan ni Irang na paalisin si Gangpong sa pamamagitan ng pagsunog ng isang papel na anting-anting na nag-uugnay sa kanila. Ngunit habang unti-unting nawawala ang multo, biglang nanganib ang buhay ni Jiwoo. Nakiusap si Gangpong kay Irang na iligtas ang kanyang anak, kaya agad itong tumulong at naisugod niya ito sa ospital sa tulong ng isang dalagang abogado na si Nahyun. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan nila ang isang mahalagang hard drive na naglalaman ng mga ebidensyang magpapatunay sa kasalanan ng doktor. Maraming tao ang gustong sirain ang ebidensyang ito, kabilang ang mga gangster na nagtatago nito. Dahil dito, napasok sina Irang at Nahyun sa isang mapanganib na sitwasyon at napaligiran ng mga kriminal. Nang muntik na silang mapahamak, muling sinapian ni Gangpong si Irang at tinalo ang lahat ng kanilang mga kalaban. Sa huli, nakuha nila ang ebidensya at naiharap ito sa korte. Dahil dito, napatunayang nagkasala si Dr. Jong Seok at ang nurse na si Oh Jin Suk. Nakamit ni Irang ang kanyang unang malaking tagumpay bilang abogado, habang si Nahyun naman ay naranasan ng kanyang unang pagkatalo, pero kahit ganoon masaya ang kanyang puso dahil sa alam niyang nanaig pa rin ng katotohanan. Bago tuluyang magpaalam, pinahintulutan ni Irang si Gangpong na gamitin ang kanyang katawan sa huling pagkakataon upang makausap ang kanyang asawa at anak. Ipinaalam nito kay Jiwoo na wala siyang kasalanan sa mga nangyari at hinikayat siyang maging masaya at magpatuloy sa buhay. Matapos makumpleto ang kanyang huling hiling, isinagawa ng pari ang ritual at tuluyan ng natahimik ang kaluluwa ni Gangpong. Akala ni Irang ay tapos na ang lahat, ngunit habang inaayos niya ang kanyang opisina, isang bagong multo ang biglang nagpakita, isang dalagitang babae na nahulog mula sa isang mataas na gusali. Dito niya napagtanto na ito pa pala ang simula ng kanyang mga kakaibang kaso kasama ang mga multo. Kung nagustuhan nyo ang recap, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa susunod na mga uploads.